Dito ako nagsimula at binuo. Hinubog mula sa mga aral ng magagandang balita at tunay na buhay. Ibinilin ako sa batang nagngangalang G, na ituring akong kaibigan at kayamanan. Sa tagong hardin na ito, nagkaroon ng bagong pag-uunawa, pagkamangha at tuwa na kailangan ibahagi sa iba. Siya si Ate G. At ako ang kanyang mga kwento. Tara, laro tayo. Doon tayo. Anong lalaroin natin? Nanay! Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay susundin ko. Lahat magkamali ay pipigutin ko. One, two. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Maligaya! Okay ka lang? Okay ka lang? Okay ka lang? Okay ka lang? Okay. Oh, wala ka namang sugat? Hindi ko na. Oh, bakit hindi nyo naman nilapitan din si Janlo? Hindi nyo siya kilala? Hindi po. Heaven, ikaw okay ka lang? Opo. Dapat, kung kaibigan nyo man o hindi, dapat handa rin kayong tumulong. Si Mimay lang yung tumulong kay Janlo. Okay ba? Opo. Oo. Basta okay kayo ha? Walang sugat? Okay lang kayo? Opo. Oh, smile na kayo lahat. Oh, para happy, may kwento ko para sa inyo. Yay! Oh, dito kayo lahat. Halika tayo. Halika. Kulang kayo. Dito ka. Yan, kasya ka na. Hindi ako makakanood. Yan. Okay? Puno na ba? Saan mo gusto mo po, Heaven? Okay ka lang dyan? Opo. Okay. So, ito ang ating kwento ngayon. Sina Kevin at Takila ay magagaling na estudyante ng kanilang mga paaralan pagdating sa science. Aktibo silang sumasali sa mga kompetisyon at madalas ding nananalo, kaya naman ang laki ng suporta sa kanila ng kanilang mga kamag-aral. Nagmula sa isang mayamang pamilya si Kevin at lagi niya nakukuha ang mga gusto niya. Dad, Mom, I won in our science competition at school. Oh my God, that's great, son! Want to buy that new phone you wanted? At isa pa doon, exclusive din ng school na pinapasukan niya. At katulad ni Kevin, magaling din sa science si Dakila, isang lumad na estudyante. Pumapasok siya sa isang IT school na tinatahak niya araw-araw para makapag-aral. This is the latest robotic project I made. Oh, what happened? I'm sorry. Must be the balance coordination or something. I will redo my project. Please reconsider it. Students, starting today, we will have Dakila, a Lumad student who will be visiting us. This is part of his extensive scholarship program. Please warmly welcome him. I think I'm almost done doon sa ginagawa kong project. Ay, wait. Andyan si Dakila. I don't want to talk to him. Uy, si Kevin yun ah. Yung nakasama ko sa competition. Hi Kevin, si Dakila to. Uy, come on. I'll show you some of my projects. Hala, bakit sila umalis? Sa paglipat ng paaralan ni Dakila ay pinaramdam sa kanya ni Kevin na hindi siya nababagay sa eskwelahan yun.
Kaya nang nagkataon na si Kevin naman ang napili sa extensive program at naging exchange student, laking gulat niya na pinadala siya sa IP school kung saan nag-aaral si Dakila. Dito pala ang school ni Dakila. Ano nga uli tawag dito? Indigenous People's School? May kita ko kaya si Dakila rito? Hello, alam niyo ba kung nasaan dito ang science room? Yan yung naging kalaban ni Dakila, di ba? Di ba hindi maganda yung pakikitungo nila kay Dakila doon? Oo nga, bakit siya nandito? Kilala nila ako? Bakit naman ganun sila? Para namang wala ako dito? Ayan na naman sila. Tapos, kasama naman nila ngayon si Dakila. Masama na siguro ang loob nila sa akin dahil sa inasta ko nung nandun si Dakila sa school. Hindi ko na nga rin sila papansinin. Dakila, kilala mo ba yan? Di ba siya yung kakompetensya mo nung science project? Oo, si Kevin yan. Hindi niyo ba siya kinakausap? Bakit naman? Kevin, natutuwa ako't nandito ka sa paaralan namin. Gusto mo bang pumunta ng bahay? Ipagluluto ka namin ni nanay. Sige ba? Yen, Pius, pinapakilala ko sa inyo si Kevin, ang science partner ko. Simula noon ay naging matalik na magkaibigan sina Kevin at Dakila. Nalaman ni Kevin na matutuktasan mo ang kalooban ng tao kapag wala kang piniling pagpakitaan ng kabutihan. Mga bata, nagustuhan niyo ba yung aking kwento? Hindi pa ba kayo para sa isa pang kwento? Very good. Kasi meron akong naalalang isang kwento ni Jesus mula sa Bible. So, ang maririnig natin ngayon ay ang parable of the Good Samaritan. Alam niyo ba to? Hindi po. Hindi pa. Okay. Makinig kayo ng mabuti, ha? Merong isang abogado, gusto niya i-test si Jesus. Nag-usap sila. So, nag-iisip siya ng mahihirap na tanong. Una niyang tinanong, sabi niya, paano ko ba may ipapakita na paano ko ba makukuha ang buhay na walang hanggan? Tapos, sabi ni Jesus, kailangan mahalin mo ang Diyos ng buong isip at buong puso. Pero kailangan mahal mo rin yung kapwa mo. Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So, yun yung unang sagot ni Jesus. Tapos, tinanong ng lawyer, paano ko kaya papahirapan pa si Jesus? So, tinanong niya, sino po ba ang aking kapwa? Para sa inyo, ano sagot niya doon? Sino ba yung kapwa niyo? Mami at daddy. Lola at lolo. Ate at kuya. Sila boss ng pamilya. Sino pa? Si Yandy. At mama. Mga best friend. Tama. Tito at tita. Yung sinagot ni Jesus, eto nagkwento siya. Merong isang lalaki na nagta-travel mula sa Jerusalem papunta sa Jericho. Kaya lang, meron siyang nakasalubong na masasamang mga tao, ninakawan siya. Kinuha lahat ng gamit niya. Pera niya, kahit yung mga dala niya, at yung suot niya, iniwan lang siya doon, sinaktan pa siya. Kaya nakahiga lang siya doon sa daan. Ang unang dumaan ay isang pare. Kaya lang, hindi siya tinulungan, di lang man lumingon. Nakita na siyang nangangailangan ng tulong, pero dire-diretso lang siya. Tapos, may dumaan ulit. Isa tong Levite. Pwede rin tong isang pare o tumutulong sa simbahan, pero hindi rin siya tinulungan, tiningnan lang siya tapos dire-diretso. Tapos pangatlo ay isang Samaritan. So pagdaan niya, ang isang Samaritan ay hindi niya kasamahan. Magkaibang faith sila. Tapos kunyari, hindi niyo kaibigan. Taga-ibang school, taga-ibang parish, ganyan. Hindi naman sila magkakilala. Pero itong Samaritan, siya yung huminto at tumulong. Inalagaan niya talaga. Tapos, binigyan pa niya ng pera para maging okay yung nangangailangan. So, para sa inyo, sino yung gumawa ng tama dun sa tatlong dumaan? Good Samaritan. Bakit? Kasi tinudal siya yung tumulong sa dalakawan na natagang. Tama. Kasi diba, kahit hindi naman niya kakilala, kahit hindi niya kasamahan, diba? Tinulungan pa rin niya. Kayo, tumutulong ba kayo sa kapwa ninyo? Opo! Bigyan niyo nga akong examples. Tumulong na ako ng kasunugan. Binigyan ko po siya damit at pagkain. Wow, very Ako po yung lolo ko, yung hindi makalakad, nilayan ko po siya. Si mami po, tinutulungan ko wash the plate. Very good. Nagdodonate po ako ng laruan para sa ibang bata. Ano pa?
Yung binigyan ko sa mga bata sa orphanage na mga teddy bear. Tama. O, ba't ano yung nararamdaman niyo pag tumutulong kayo sa kapwa ninyo? Masaya po. Masaya po. Masarap yung feeling. O, meron pa ba? Okay. Kaya dapat lagi nating naalala ng ating kapwa ay ang ating nakakasama sa araw-araw kahit magkakaiba man tayo ng edad, lahi o estado sa buhay. Okay? Opo. Opo. Okay, kaya mga bata, dapat lagi nating tatandaan na sa Panginoon, kahit na iba-iba tayo, ang pagturing niya sa atin ay pantay-pantay lamang. Kaya tayo rin, dapat handa tayo na ipakita ang ating pagmamahal sa isa't isa sa ating kapwa na ang pagmamahal na tulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. Okay ba yun mga bata? Opo! Ako naman ang hihingi ng tulong sa inyo ngayon. Pwede ba natin linisin ang garden? Opo! Tara. Ako ngayon.